Isang batang nawawala, natagpuang wala ng buhay, nakasilid sa loob ng sako. Isang malagim na balita ang yumanig sa Malaybalay City, Bukidnon matapos matagpuang wala ng buhay na katawan ng isang 9 anyos na batang babae sa loob ng isang sako. Umaga, Abril 17, kasalukuyang taon, sa isang tahimik na sulok ng Malaybalay City, Bukidnon, kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga bata ay malayang naglalaro sa ilalim ng araw. Doon naninirahan ng isang bata, ang pangalan ay Arkel Licayan. 9 na taong gulang, musmus, walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundo. Si Arkel Licayan, residente ng Zone 5, Langkog, Kalbog, Barangay Canayan, na unang iniulat na nawawala simula pa noong Abril 14. Si Arkel ay isang simpleng bata, mahilig maglaro sa labas, masunurin sa magulang at puno ng inosenteng pagtingin sa mundo. Abril 14, isang araw na tila normal lang, lumabas si Arkel gaya ng nakasanayan. "Sandali lang po, maglalaro lang ako." Iyon ang huling salitang narinig ng kanyang pamilya. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi na natapos. Pagsapit ng gabi, hindi na umuwi si Arkel. Lumipas ang mga oras, naging mga araw, wala pa rin si Arkel. Nagsimulang kabahan ng kanyang ina. Tumakbo ang kanyang ama sa mga kapitbahay. Baka nandoon lang, baka nakitulog. Abril 17, kasalukuyang taon, alas 10 ng umaga. 3 araw matapos mawala si Arkel, isang nakakatakot na balita ang kumalat. May natagpuang sako sa gilid ng ilog sa barangay Canayan. Noong una, walang gustong lumapit, pero nang ito'y binuksan, isang eksenang hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Sa loob ng sako, naroon ang walang buhay na katawan ng isang bata, si Arkel. Isang balitang tumurog sa puso ng buong komunidad. Lubos ang dalamhati at pagkabigla ng kanyang mga lolo't lola nang kinumpirma nila ang bata sa ilalim ng isang bangin sa gilid ng ilog sa nasabing lugar. Dahil sa kalagayan ng katawan ng biktima, ay hinala na siya ay maaaring pinagsamantalahan bago pinaslang. Isang anggulong masusing iniimbestigahan ng mga otoridad. Ayon sa ulat, may tinuturing ng person of interest, isang individual na mula sa Barangay Alanib, Nantapan na may nauna ng kaso. Isang pangalan na ngayon ay hinahanap ng batas at kinamumuhian ng komunidad. Dahil dito, nag-alok si Councilor Jason Chad Yala ng 50,000 pabuyas sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakahuli ng sospek. Nanawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan upang agarang makamit ang hustisya para sa isang inosenteng biktima. Maaresto ang salarin sa likod ng karumaldumal na krimen. 50,000 na pabuya upang mapabilis ang hustisya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon. Di ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Isang pangarap na naputol sa murang edad na 9 anyos. Dapat sana'y punong-puno ng pangarap na kinabukasan. Nauwi sa trahedya. Hindi na maririnig ang kanyang tawa. Hindi na makikita ang kanyang mga ngiti. Natira na lamang ang panawagan ng hustisya. Kwento ni Arkel ay paalala sa atin na may mga inosenteng buhay na nawawala dahil sa karahasan. Hindi dapat ito makalimutan. Hindi dapat ito palampasin. Hustisya para kay Arkel. Kwento ni Arkel ay hindi dapat matapos sa luha lamang. Dapat itong magbukas ng mata sa lahat. Dapat itong maging sigaw ng pagbabago dahil ang hustisya hindi lamang para sa kanya, hindi sa lahat ng batang walang kalaban-laban. Huwag tayong manahimik, nating kalimutan, bahagi ang kwento niya, tumulong kung may alam, tindigan para sa tama.